Naglabas naman ng temporary restraining order ang Supreme Court para sa pagboto ng mga preso sa darating na lokal na halalan. May live report si Cecil Villarosa ng Super Radio DZWB. Cecil. Sige, hindi muna papayagang makaboto sa local level ang mga preso. Ito makaraan namang magpalabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng ilang probisyon ng COMELEC Resolution number 9371 o ang Rules and Regulation on Detainee Registration and Voting. Ang kautusan ay kasunod ng inihaing petisyon ni Attorney Victor Aguinaldo na kumukwestiyon sa constitutionality ng ilang bahagi ng Rules 1, 2, 3 at 7 ng nabanggit na COMELEC Resolution. Pero ang PRO ay paiiralin lamang sa local level. Ibig sabihin, maaari pa rin bumoto ang mga preso ng mga kandidato sa national position. Ang kinakwestyong probisyon ay may kinalaman sa kung sino ang dapat na payagang makaboto sa ilalim ng detainee voting at tumutukoy sa kahulugan ng detainee escorted voting at pagtukoy sa special polling places sa loob ng mga bilangguan. Sa kanyang resolusyon o sa kanyang petisyon, tinukoy ni Aguinaldo na may mga imperfection o kakulangan na maaaring makahadlang sa implementasyon nito, kaya dapat muna itong muling pag-aralan at amyendahan. Inhalimbawa pa ni Aguinaldo ang kaso ni na dating Pangulong Arroyo, Senador Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. at retired General Jovito Palparan na nakadetine sa lugar na hindi naman nila place of residence. Hindi anya malinaw sa COMELEC Resolution kung maaari silang makaboto sa parehong national at local election. Hindi rin naman dumaan sa public consultation ang kinakwestyong COMELEC Resolution bago ito maaprubahan ng COMELEC and Bank noon pang March 6, 2012. Respondent sa petisyon ang New Bilibid Prisons, ang Department of Justice, ang Bureau of Jail Management and Penology, maging ang mga enlisted voters o detainees sa ilalim ng NBP at ng BJMP. GE? Maraming salamat, Cecil Villarosa.